Si VP Sara pinapatawag sa Korte Suprema, mga kakotsero. Matindi-tindi itong balita na to, mga kakotsero. Fresh na fresh pa ito mula sa araw na ito. At pag-usapan na natin ngayon yan para makita na agad natin ano ba, what's the big deal? What's the fuss all about? Ba't pinatawag siya sa Korte Suprema? Ito kasi nangyari. Ayan. SC to VP Sara answer petition on constitutionality of OVP's 125 million confidential funds. Usapang confidential funds na naman tayo, mga kotsero. Ito na naman pag-uusapan natin. Hindi matapos-tapos. Sobrang, alam nyo mga kotsero, ulitin ko lang without imputing any malice sa ating Korte Suprema. No? It's really more about the petitioners. Tungkol ito sa mga petitioners. Gusto lang ho talaga ng mga petitioners na may pambala laban kay PBBM at VP Sara. Yan ho talaga yan, mga kotsero. Kasi kapag nag-rule ang Korte Suprema na unconstitutional, itong CIF or yung pag-transfer ng contingent funds papunta sa confidential funds ni VP Sara, ay may bala na sila for impeachment. Yan lang ho yan, mga kotsero. At kahit paikot-ikutin nila, nasabihin nila, pwede naman magpa-impeach kahit anong topic, etc., etc. We're still talking about the Constitution, guys. And for an impeachment to be effective, kailangan may magawang offense. May paglabag sa konstitusyon na gagawin ang presidente or vice-presidente or any elected official or even appointed official. Like in the case of the Supreme Court. So, ayun mga kotsero. Ano yan? Ngayon, basahin natin yung balita. Ito yung sabi. Manila, Philippines. The Supreme Court has ordered Vice President Sara Duterte to respond to the petition challenging the constitutionality of the OVP's 125 million confidential funds in 2022. In a page notice made public on Monday, kanina ho ito, the High Tribunal also directed the Executive Secretary Lucas Bersamin, don't forget mga kotsero, si Secretary Lucas Bersamin ay dating Chief Justice ng Supreme Court. Agoy, this is going to be fun. And Budget Secretary Amena Pangandaman to comment on the matter. Ano kaya magiging reaction ng Supreme Court and Bank no na isa sa mga kasama nila dati magpa-file ng answer sa kanilang lahat. Ano kaya kaya tumatakbo sa isip ngayon ng mga taga Supreme Court. Ay, nako. If I could only read minds, mga kotsero, it will be fun. Anyway, SC has not yet acted on the petition. Correct? Dapat gano'n naman talaga. Kasi kailangan muna nilang makakuha ng komento sa lahat. As it first wants to get the respondent's side, which is part of procedure. Normal naman talaga to. Procedure to. Walang bago dito. Ewan ko, ba't big deal to? Anyway. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating pinag-uusapan dito sa video na ito, may tanong muna ako sa inyong lahat. Sa mga nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, gusto nyo bang makauwi sa Pilipinas ng may libreng patiket galing kay Sendwave? Ito lang gagawin nyo, mga kutsero. Ito lang, pakita ko sa inyo. Pwede kayong manalo ng isa sa 3 free round-trip tickets sa pamamagitan ng Sendwave Pasko. Ayan, mga kutsero, matindi-tindi to. Win a free round-trip flight home kung ikaw ay magpapadala ng higit $200 sa inyo pong Sendwave account hanggang December 31, 2023. Ayan, so kapag nagpadala kayo ng higit $200, so may entry na agad kayo sa up to 5 entries sa mga kotsero ang pwede nyo makakuha dyan sa round-trip flight home na yan. Pero paano ba kayo makapagpadala sa Pilipinas sa pamamagitan ng Sendwave? Ang gagawin nyo lang muna, mga kotsero, i-download ang Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo ba account details dyan, at pwede na kayo magpadala sa GCash, cash pickup through pawn shops at sa iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang aking promo code, the Coach Jared, makakuha kayo ng $20 free credit. Ayan, mga kotsero, kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs at para makakuha kayo ng libreng patiket pauwi ng Pilipinas. Tapos, acting on the petition for certiorari, the court resolved without giving due course to the petition to require the respondents to comment thereon within 10 days from the notice thereon. Ito yung actual na na document.
Ayan, basahin natin para masaya. Okay. Ito pa lang yung kay ito pa lang yung kay Christian Monsod, Barry Gutierrez, ayan. Please take notice that the court and bank issued a resolution dated November 14, 2023, which reads as follows. Basahin natin, mga chero. GR number 269964, Christian Monsod, Ibarra M. Gutierrez. Christian Monsod, ito yung dating Comelec commissioner na asawa ni nung isa pang Monsod na tawag dito, merong show sa Channel 7. Barry Gutierrez, dating what do you call this? Spokes ni Leni Robredo. Maria Cielo Di Magno, ito yung pinag-force resignation. Kasi inappoint siya bilang USEC, tapos habang siya ay nagtatrabaho bilang USEC, sinisiraan din niyang admin. So weird. This is a weird bunch. Imelda M. Nicolas, hindi ko sure kung sino to si Imelda M. Nicolas, pero based on research, she's somewhat related to Lloyd and Nicolas Lewis. Hindi ko sure. Pero magkasama sila sa foundation na and everything else. So, hindi ko alam kung if this is the Imelda M. Nicolas na related kay Lloyd and Nicolas Lewis. I'm not sure. Pero medyo yung mga nakita ko. Katrina C. Monsod, anak ni Christian Monsod. Attorney din yan. Ray Paulo J. Santiago, di ko kalala yan. Honorio A. Poblador III, di ko kalala yan. Augusto Lagman, Vicente R. Romano, Rex C. Drilon, Miguel V. Hugo, versus Office of the Vice President as represented by Honorable Vice President Sara Z. Duterte, Office of the Executive Secretary as represented by the Honorable Executive Secretary Lucas P. Bersamin, and DBM as represented by the Secretary Amena F. Pangandaman. Acting on the petition for certiorari, the court resolved without giving due course to the petition to, so ibig sabihin, hindi pa nila itinutuloy yung hindi pa sila decide kung tatanggapin nila yung petition. Hindi pa. Wala pa doon. Gusto lang nilang makakuha ng opinion ng lahat ng partido. For a lack of a better term, siguro, let's say it is a preliminary investigation. Parang ganun. Wala lang ako maisip na terminology right now. Pero parang ganun siya. It's a preliminary thing. Wala pa silang binibigay na desisyon tungkol sa petition mismo. Gusto lang muna nila makakuha ng impormasyon sa lahat ng partido. So, A, require the respondents to comment within 10 days from notice hereof. Standard naman yan, 10 days. So, sila OVP, si Office of the Executive Secretary, Office of the OES, and Office of the Budget Secretary, ayan, ay magbibigay ng kanilang sagot sa Korte Suprema pagdating dito sa petition na to within 10 days. So, dapat maipadala nila agad-agad yan. Well, 10 days is a long time, pero kapag sumusulat ka ng reply, parang napakabilis ng 10 days, guys. Anyway, tapos require the petitioners, eto sila Christian Monsod, Barry Gutierrez, sila, to comply within 5 days, 5 days lang, to submit an electronic copy of the petition. Okay. Isa-scan lang naman yan, mabilis lang yan. Electronic copy of the petition and its annexes through email within 24 hours from the filing of the hard copies. A verified declaration that the electronic copy is a complete and true copy of the printed document and annexes filed with the court as required by the revised guidelines on submission of electronic copies of Supreme Court bound papers pursuant to the efficient use of paper rule. Justice Inting is on official leave. Justice Singh on official business. So, wala silang dalawa. Si Justice Inting, wala. Tsaka si Justice Singh, wala. So, sila lang ang yung 15 mo, bawasan ng dalawa. So, 13. So, ito lang naman. Actually, wala namang big deal dito. Tataka nga ako, bakit headline to eh. Kasi this is normal procedure. Walang bago dito, guys. This is normal. And, nakakatawa lang na big deal. Big deal talaga siya sa ibang mga sa mga news outlets, as if
this is already a decision. Parang decision na kung magsalita itong mga ito. Ano tinan niya? Panoorin niyo itong balita ni News 5. Panoorin niyo ito. Pinagpapaliwanag ng Supreme Court si Vice President Sara Duterte sa legalidad ng 125 million pesos na confidential. Tinan niyo talaga to si News 5, mapang-asar talaga to. Confidential explanation. What? Alam niyo mga kutsero, kahit mang-asar sila ng ganyan, because of sub judice rule, hindi pa rin naman talaga pwedeng ilabas yung impormasyon na ipapasa ng Office of the Vice President. Pero alam nyo mga kutsero, ito yung dyan. Kapag nakapag-decision na ang Supreme Court dito, it will be, hindi naman kasama yung annex eh. So, it will be part of, it will be public document. Ibig sabihin, pwede natin makita. Actually, ipopost pa yung decision na yan sa website ng Korte Suprema. so i-upload yan doon. Isa-scan, tapos i-upload yan doon. Kaya nga, kaya nga nababasa natin yung mga ibang decision ng Korte Suprema because of that eh. Ina-upload yan sa website. Para mabasa ng lahat. Pero hindi naman kasama doon yung mga detalye na hindi, hindi pwedeng for public consumption. So, nakakatawa lang to, confidential explanation. What the heck? Talagang pilit na pilit. Ituloy natin. Funds ng OVP nitong 2022. Sa resolusyon ng Korte, binigyan si VP Sara ng 10 araw para sagutin ang petition for certiorari. Inihain ito para i-review at ideklarang unconstitutional o labag sa batas ang paglipat ng contingency funds ng Office of the President para gawing confidential funds ng OVP. Ayon sa petitioners, tanging Kongreso lang ang makakapagdikta kung saan ilalaan ang bawat pondo. Ang 25 million pesos na tinutukoy ay siya ring confi funds na ginastos ng OVP sa loob lang ng 11 araw. Bukod kay VP Sara, pinagsasagot din ng ANBank sina Executive Secretary Lucas Bersamin at Budget Secretary Amina Pangandaman. Kinumpirma naman ng Department of Budget and Management na naipaalam na kay Pangandaman ang resolusyon. Nakikipag-usap na rin daw sila sa Office of the Solicitor General. Wala pang pahayag sina VP Sara at Bersamin. Yun, kasi kailangan talaga, kasi si OSG, si Solicitor General, siya ang abogado ng Pilipinas. Siya ang punong abogado ng buong Pilipinas. Kaya yun. Kaya kailangan si OSG talaga magre-representa. And siya rin yung abogado ng gobyerno in every litigation, kahit ano pa yan. Siya ang haharap talaga, si OSG. So, it's all but normal. There's nothing irregular about this. Actually, it's not even as exciting as I thought it would be. Hindi siya ganun ka-exciting, guys, kasi procedural lang to eh. Ministerial to eh. Wala eh. Yun talaga ang proseso. So, ano exciting dyan, di ba? Sana meron man lang bagong meron bagong impormasyon. Pero mga kutsero, balikan natin yung reklamo. Ito kasi, so, sabi nila, na it is most respectful. Ito ba yung sa yung kay Barry Gutierrez tsaka kay Christian Monsod. Wait, parang kay Bayan muna yata to. Ito nga yan. Christian Monsod. Ang gusto kasi nila mangyari, it is most respectfully prayed that this honorable court declare the transfer of the amount of 125 million to the Office of the Vice President as unconstitutional, and that the Office of the Vice President be ordered to return the money to government treasury. So ito yung gusto nila mangyari. Una, ideklara na unconstitutional yung pag-transfer ng 125 million. Yun ang unang-una. Pangalawa ay ibalik yung pera. So parang siguro sa version ng COA niyan, parang notice of disallowance and charge something. Ganon. So, ibalik daw yung pera, sabi. Tapos, ang kanilang argumento is that the petitioner said the transfer of the fund to the OVP was a clear usurpation of power of Congress. Kasi daw, under the GAA, wala rong confidential funds na nakasulat. Sabi, sa GAA. There is no item, much more an appropriation for confidential or intelligence expenses. Tapos, it is clear that Congress did not intend to create any item for confidential expenses. Hindi naman daw talaga yung plano ng Kongreso. Syempre, kasi wala sa budget nyo eh. Hiningi nyo ba yan noong 2022? Syempre, hindi. Noong 2021 pala. Hiningi nyo ba yan noong 2021 budget deliberation? Hindi.
So, hindi Congress ang nag-decide na hindi lagyan yan ng confidential expenses. Kayo sa Office of the Vice President nung panahon ni Leni Robredo. Ano ba? Niloko nyo naman kami. Niloko nyo kaming lahat. Wag, Diyos ko. Goodness. Anyway, and the release of funds by the DBM to OVP is a clear usurpation of the exclusive power of Congress to determine how the budget should be spent. Alam nyo mga kotsero, meron na nga tayong ipinakitang decision dito ng Supreme Court din noon pa man, tungkol sa contingent funds. Okay. Hindi ko na lang ipapakita para to save on time. Pero, sige na, pakita ko na nga. Hindi ko matiis. Hanapin ko ulit kasi wait lang guys, wait lang. Ayan. Ito yon. Supreme Court na ho nag-decision dito mga kotsero. Supreme Court din yan. GR 210503, Supreme Court ito, Belhica versus dito, Executive Secretary. Ito nung panahon to ni Panot Aquino. Yan, siya pa yung Executive Secretary nun. Ngayon, mga kotsero, meron po dito na ito pong kaso na ito ni pangalan niya ni Belhica ay gusto niyang ipa-declare na yung lump sum appropriations, yung tatlo yan contingent funds, ano ba yun? Ayun. Contingent funds and program fund at saka saan ba yun? Ito yung contingent fund. Meron pang isa. E-government fund. Ayan. E-government fund. So, ang program fund, contingent funds, tsaka e-government fund. O puntahan lang natin yung sa contingent fund. Kasi yun yung mas pasok sa pinag-uusapan natin ngayon. Ito yung sinasabi ni Bellica. Siya yung petitioner. Petitioner claims, sabi ni Bellica, that it fails as an item of appropriation because Congress failed to identify the kind of contingencies for which the fund may be used. Sabi ni Bellica, unconstitutional yan kasi hindi naman sinabi ng Kongreso kung saan pwedeng gamitin yung contingency fund na yan. Petitioner also argues that there is no discernible specific purpose or guidelines for which the contingent fund may be used. Thus, the President is allegedly given unbridled discretion in its disbursement. So, ibig sabihin, hindi naman kasi nakasulat kung paano gagamitin yung contingent funds na yan. Ito dito sa parte na to. Hindi naman kasi nakasulat. So, ano yan? Parang pork barrel. Unconstitutional yung pork barrel, di ba? Yun ang sabi ng Supreme Court. Ang sabi naman ng Supreme Court, ito, the untenability of petitioner stance that the contingencies that may be funded by the contingent fund must be identified is self-evident. Mali daw yung sinabi niya ni Bellica. The purpose of the contingent fund is precisely to cover the funding requirements of new or urgent projects that need to be implemented during the year. In short, mga kakotsero, sinasabi po na Supreme Court, pag gumamit ka ng contingent fund, hindi kailangan nakasulat yun doon sa GAA. New nga New or urgent projects. O ngayon, ang sinasabi nila, wala naman kasing nakasulat na confidential or intelligence expense doon sa 2022 na GAA. Ayan, yung sinasabi nila Barry Gutierrez Di ibig sabihin, meron new expense under the president, under the vice presidency of VP Sara Duterte. Di ba? May bagong expense. So, new project. May mali ba doon? Sabi ng Supreme Court. Ayan. But anyway, tingnan natin kung babalikan ng Supreme Court yung decision din nila nung 2019. Kasi sabi nila, usurpation of powers do yan ng Kongreso. Yan ang sinasabi nila Barry Gutierrez. Pero ano naman sinabi nila dyan ng Supreme Court tungkol dyan? In this sense, and as already validated in the 2013 Bellica case, the contingent fund complies with the rule on singular correspondence. The clearly specified singular purpose encompassing these seemingly unrelated purposes is the purpose of meeting contingencies. Ibig sabihin sa Tagalog, mayroon tayo sa papupuntahan bago natin balikan yan. In short, ang sinabi ng Supreme Court, the contingent fund is also constitutional. Its purpose is to cover the funding requirements of new
or urgent projects that need to be implemented during the year, and the foreign travel expenses of the Office of the President which were not and could not have been anticipated during the budget preparation and authorization. Hence, the same cannot be itemized. Further, the court has already previously held that the 2013 Belica case and the contingent fund is a valid line item appropriation. So ano sila sabi dito, mga kutsero? Yung contingent fund ay constitutional. At yung paggamit nito ay para sa mga bagay na bago or urgent na paglalaga ka ng budget ng Office of the President. Ngayon, kapag ikaw, presidente, ay naglagak ng budget dito sa bago or sa urgent na proyekto na to, tulad ng confidential funds ni VP Sara, na hindi existent, na hindi nawala doon sa GAA noong 2022, ibig sabihin, legal yun. Ngayon, hindi ko alam kung gagamitin din ito ng Supreme Court bilang parte ng kanilang argumento. I mean, they have more wisdom than me in terms of interpreting the Constitution and the law. Diba? Mas magaling sila dyan. So, I'll leave it to them. Pero mga kutsero, ito lang naman ang masasabi natin. Ako, personally, this is just ito, yung as far as the petitioners are concerned, sila Barry Gutierrez, sila Munsod, sila Magno, at kung sino, yung mga sumama sa petition na to. Ano yan? Gusto lang nila makakuha ng ebidensya. That's about it. And that's the long and short of it, mga kutsero. Sa totoo lang. At kung legal yung pag-transfer, kasi mga kutsero, si Office of the Executive Secretary na mismo nagpaliwanag tungkol dyan na dating Chief Justice. Kung legal ang pag-transfer niyan sa OVP, most probably, magiging legal din yung most probably, I'm leaning toward, ako lang, personal opinion ko lang to hindi ito ang Supreme Court. Pero kung pupusta ako, most probably, i-dismiss tong petition na to ng Supreme Court. Most probably. Kasi yung Office of the Executive Secretary, dating Chief Justice yan So, nung binasa niya yung provision ng contingent fund, at nakita niya na, pwede dito kunin. Most probably, pwede talaga. Kasi Chief Justice siya Diba? Ganun lang naman kasimple yan. Although, syempre, hindi lahat nagkakamali naman ang tao. Diba? Hindi natin alam if the Supreme Court ay papanig sa kampo ni VP Sara. Malay natin, pumanig sa kampo nila Barry Gutierrez at Christian Munsod. Hindi natin alam. Malay natin, di ba? Pero mga kutsero, the likelihood of that happening, siguro mga 60-40, 40%. 40% lang, guys. Sorry na agad. Pero ganun talaga. Kasi, you have a former Chief Justice on your side. But it can be argued. Mga kutsero, sa pag-abogado, lahat pwede mong i-argue. Lahat pwede mong sabihin. Pero tingnan lang natin kung gaano nila sasagutin. Kung paano sasagutin pala yung questions ng Supreme Court. So ayan mga kutsero, hanggang dito lang po muna tayo sa video na ito. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel and paki-follow na rin tayo sa ating Facebook page para laging updated sa mga ganap dito sa ating channel. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless and see you next time. Bye!